Hello, 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 hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta ka, Sir Tony? Giniginaw. Maginaw kayo. Malamig ba dyan? Winter pa kami eh. So, hello to everybody. Good morning, good evening, good afternoon, saan man kayong sulok ng mundo. Parang TV Patrol. Oo nga, para tayong nasa Parang balita newscasting. lagi. So yun, Ikaw, magandang kamusta ka? umaga. Ako, okay lang ako. Siyempre kahapon nga ay nag-Girl Scout and Boy Scout kami doon sa school. Ah, Gusto ko yung activity na yun kasi more challenging, saka masaya. So kita ko yung mga bata masaya. Basta nag-enjoy ako ng mga ganong activity. Then next week, 1 week kami sports day. So ay, yon. yan, yung sports day. Meron bang cheering competition? Yes, Ah, yes. Lahat ng laro. Yes. Tapos, actually, nag-start na kami nung week na to. Kaya lang, nung sa next week, parang sa school muna namin. Tapos, ah, pagdating ng Thursday and Friday, may makakasama kaming ibang school. okay. That's nice. Kaya masaya. So, exciting yon. Tapos, maraming boys. Natutuwa kasi ako kapag may pupunta sa aming mga ibang teacher. Tapos syempre, ang darating na teacher sa school namin, mga ano sila, PE teacher. Mm-mm. Kumusta si Speaking PE of PE teacher teacher, naman? naloka ako dun sa comment mo na si PE teacher ba siya? Oo. So, naloka ako dun. Alam mo kung bakit? Lahat kasi ng tao dyan sa Facebook ko, puro mga co-teacher ko doon, nagbabasa sila ng mga comments. So baka akala nila binibenta ko na si PE teacher sa mga Pilipino. Hindi pa ba? Bentang-benta Hmm. na nga siya eh. Sikat na siya, Alam pwede na naman siya niya gumawa yun, ng kaya lang pelikula. parang sabi niya nga sa akin, I'm a private person. Sabi ko, private person ka dyan. Hindi siya. Anyway, so last time kasi na nag-usap tayo, Tony, nabitin ako doon sa kwentuhan natin. Sa tagal no, Nabitin ako nabitin doon. ka pa. Okay. Nabitin ako. Pero syempre may ano siya, to be continuous siya kasi Okay, sure. sumagot pa ang lolaan mo. Doon Mhm. sa napapabalita. So, dinipensahan niya yung sarili niya. Correct. And then gusto kong kunin yung opinion mo dito kasi ang sinasabi niya dito, malicious edited video, tapos was out of content and then using the manipulate other people. Tapos sabi niya pa dito, public confusion, misunderstanding, misinterpretation, and wrong conclusion. Anong masasabi mo? Tapos sinabi niya pa na sana daw, I hope the world would not go round by this nonsense soap opera. Mm-mm. Anong masasabi mo sa drama niya? Shocking, Naniniwala ka? shockingly, I agree with her. Baka magalit yung ibang tao sa akin. Kasi I watched the video and naka-attend ako ng maraming corporate meetings before when I was working in the Philippines. And usually in a meeting, there's a portion na nasa board ang inyong boss or somebody else and there's a problem. This is the problem. Tapos, come on, let's get some ideas. Give me crazy ideas, stupid ideas, all kinds of ideas. Ibabato sa blackboard. Tapos one by one, we have to choose ano ang magandang idea. So, iniisip ko during that time, because the video was chop, 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 baka sinabi lang niya na, and they were talking about, I think they were talking about the television show. They were not talking about Miss Universe. They were talking about a television show. So probably yung binanggit niya, let us include maybe in the television show yung mga what's the term that we use, yung mga inclusions, which is the Mm. mom, the Mm. married women, the mature women, and trans. So ang Tama. topic doon was the TV show. So baka yung TV show ang nire-refer niya, they will not win. Kasi ang problema, hindi natin nakuha yung buong Video. video. Kasi mamaya yung topic was ano ba ang ideas natin for this TV show, which is a reality show. So siguro binanggit niya doon, oh, let us include the inclusions, pero they will not win. Hindi ko naman narinig specifically
na ganun siya for the Miss Universe show. Kaya, Okay. So, nagets mo yung ako, sinasabi ko? Kasi, mhm. let's be careful. Pero, kasi pag pinanood mo, ako rin initially pinanood ko, na-shock talaga ako. My God! Yung bang ibig niya sabihin? O ngayon, the other thing is, kunwari na lang, give her the benefit of the doubt, na she was talking about the show, na let's get the inclusion, sumali sa show, pero they will not win sa show, not the Miss Universe pageant. Ang naiisip ko naman, kung gano'n ang attitude niya sa show, gano'n rin bang attitude niya sa Miss Universe pageant? Yun naman ang dugtong na mangyayari. So, ngayon, I think it's a letter of apology for everybody, but the damage is done. Unfortunately, marami na ang nagkagulo-gulo and marami nang sumausaw sa issue. So ngayon, hindi na natin malaman kung alin ba ang totoo or yung sinasabi ko ba, may sense pa ba na they were talking about the show, not the Miss Universe pageant. Yeah. Okay, naintindihan ko yung sinasabi mo. Ako Mm-mm. kasi para sa akin, kilala na natin si Kun An, the way kung paano siya magsalita Correct. at minsan hindi mo din alam kung totoo ba yung sinasabi niya o hindi. Pero kasi kung ang nilalabas niya dito ay inedit yung video na yan at Yes. sinisiraan kami. Mm-hmm. Ayan na lang yung sagot mo doon sa response ng tao sa'yo. But ang tanong dito, maniniwala ba sila sa explanation mo? Yeah. Or parang feeling ko naman kahit naman mag-explain ka diyan o hindi, it's look like nonsense din naman. Yeah. Kasi parang mahirap na silang ipihit Damage sa is done. gano'n. The Mm. damage is done. Oo, Marami tapos ng ngayon tao. may mga pinapakita pa sila na dalawang camera, ito yung original, ito yung edited. Mm-hmm. Para sa akin, no need to explain na. Kung wala kang kinalaman doon sa sinasabi mo at hindi totoo yung sinasabi mo, to be honest, hindi mo na kailangan mag-explain eh. Kasi kung alam mo sa sarili mo na honest ka, parang, oh sige, bahala kayo, husgahan ninyo ako kung husgahan ninyo ako. So, ito yung sasabihin ko, maniwala kayo o hindi, Dan. Pero, alam mo yun yung parang ine-explain pa, pinapaliwanag pa, pinoprotektahan pa. But for me, kung ano man yung motibo mo, alam ng Diyos yun. 'Di ba? Are you talking Oo. about Rodrigo, yung naglabas ng video? Mm. 'Di Okay. ba? Mm. Alam ng Diyos yun kung ano ang motibo mo and then dito naman kay Kun An, alam din ni Kun An kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. So, for me, kumbaga parang sa sinasabi niya, "Oh, ngayon sinasabi mo yan kasi defend yourself." And then, oo, karapatan mo naman depensahan yung sarili mo. Kaya Mm-mm. lang nga kasi sana maging learn 'to sa atin lahat na ang social media kasi kung ano yung sasabihin mo dito, gagamitin nila yan against sa'yo. Pero Lalo na sa mga actually, yeah. independent. Pero actually, it was not her fault. Di naman siya naglabas ng video eh. May naglabas. May naglabas. Kaya, kasama rin siya because she was in the meeting. And during the meeting, you can say anything, everything, because hindi pa naman installed kung ano man yung pinag-uusapan nila. Kaya lang, alam mo naman yung mga tao, when you say something talagang ginagrab nila, tapos ginatungan pa ng ibang vloggers because they got also shocked. I understand their predicament. Talagang nasaktan din sila. Talagang nagulo ang pageant world, lalo na ang Miss Universe na mahal na mahal natin tapos biglang ginaganon or inaapi. Ano ba yan? Kaya naintindihan ko naman ang reaction ng lahat. Kahit ako, initially, ganun ang reaction ko, para akong nagalit. Hala, ba't ganun? Ano ba yun? Tapos nung pinanood ko ng pinanood, ay, sabi ko na ano to, nabudol tayo. Nabudol, Hindi, oo. kailangan we need to watch the whole video kasi baka ang pinag-uusapan, as I said earlier, is yung TV show. Hindi naman niya sinabi na i-include natin yung trans, yung mga inclusion, pero hindi sila mananalo. Hindi niya naman sinabi for the Miss Universe pageant. Kasi pinag-uusapan was the television reality show. So, yun ang part ko. So, I believe she was talking about it. So, medyo nahimas-masan naman. Nakakaloka, no? Pero So, initially, pag nakakaloka. narinig mo, magagalit ka. Yun ang intindi mo eh. Kasi sometimes people, kinukuha lang nila yung section na gusto nila. Like politics, di ba? Ang daming sasabihin.
Tapos gugupitin lang nila yung kaunting sinabi ng ganito na not in full context. Tapos ibebenta para maging intriga siguro para magkaroon ng viewership. Yon. Kasi Totoo naman 'to. bad news really sell. Bad news really sell. Exactly, totoo naman 'yun. Kasi kahit naman ako parang, na-experience ko 'yun, sa Mm. sobrang dami ng sinabi ko talaga ang nakita talaga yung pinuna mo. Oh, Pero sabi hindi na-appreciate yung kung paano yung mo sinabi at paano correct mo yung in dine-deliver o context. paano mo sinasabi yung sinasabi mo dun sa girl. Oh, 'di Gugupitin ba? lang nila yon. Sabi ni Mama Sam, ganito ka at hindi ka mananalo. Ha? As in, Yes. iba yung ginugupit lang nila yung gusto nilang portion tapos sasabihin nila, sabi ni Mama Sam ganito. Wala na. Kakagulo na. Para masira ka lang sa social Oo, media. saka nagbebenta lang sila ng meron ako nakita isa o dalawa pinagsabihan ko nga eh. Sabi ko, could you stop this please? You're rumor mongering. Wala kang proof na mga pinagsasabi mo talagang prinangka ko doon sa messages. Tigilan mo nga ito. Kasi kumukuha lang siya ng small parts. Tapos ibabalandra niya na, oh ito ang nangyari, ganito ang nangyari, bakit ganun? Sabi ko, hala, irresponsible blogging. Parang Hindi totoo, maraming possible ganyan. journalism. Diyan sa ano, kaya ayaw ko diyan sa Instagram minsan. Pino-post nila sa Instagram, kukuha sila sa video ko, ang kapal pa ng mukha talaga sa video ko pa talaga. Kukunin nila yung video ko, tapos buti sana kung sinabi nila dun, "Oh, eto yung sinabi ni Mama Sa." Kaso hindi, ginawa niyo na akong content, tapos siniraan niyo pa ako doon para lang magkaroon kayo ng content. So, Correct. yun ang nakakaloka, ta's edit na edit talaga. Yung alam mo yun? Anyway, Yung nangyari sa'yo, yun ang nangyari kay Kunan. biktima. Biktima of circumstances. Pero But sinasadya, yung deliberate eh. Deliberate yung ginawa kay Kunan. but siyempre hindi pa naman natin masisisi yung mga tao kung paano nila Oo. inintindi, kung paano nila ano. Kumbaga, kahit ano ngang explain ni Kun An, kung damage na eh, kumbaga damage is damage. So talagang mahihirapan si Kun An. Siguro Oo nga. kailangan lang so ikaw, ano ang kailangang gawin ng Miss Universe para makabawi dito? Wag naman nilang panalunin ng inclusion just for the hell na masabi lang na hindi ito totoo o panalunin natin tong may anak, yung ipipuwersa. Ang the best na magawa nila is panalunin yung dapat manalo. Start with that. Exactly. Yeah. Mm. Kung deserving, for example, si Miss Venezuela, which I very like, na merong anak din, kung papanalunin nila ang Venezuela pero hindi worth it, may question. Eto nang masama ngayon. Pag may nanalong inclusive, may question. Question lagi ng tao, nanalo yan kasi para makalma yung mga tao, para sabihin na hindi mali. Mapatunayan lang na ano Oo, kayo, eh, gano'n. Alam mo paano naman yung mga tao. paano naman kung deserving naman yung inclusion na yon, 'di ba? Kaya ito na ang nangyari ngayon, para ka nagmahal, nagkamali, meron ka ng doubt, kahit bigyan ka ng bulaklak, 'di ba? Correct. Parang Saka gano'n na yan. kawawa yung Miss Oo, Universe diyan kasi kahit correct. ano ngang gawin nila parang may sasabihin at may sasabihin ng tao. Kumbaga, kahit naman anong gawin mo sa social media talaga eh, may mapupuna at mapupuna sila. Mm. So, swerte mo kapag wala silang napupuna sa'yo. At sabi ko nga, ang tapang din nila kunan. Kumbaga parang, alam mo yun, yung kumbaga kung iisipin mo, ang tibay ng loob ninyo ha. Actually, Nakakatulog kaya sila, ganon. I'm impressed with her. Gutsy talaga ang ano na 'yan. Si Kun An talaga, gutsy, talagang hinaharap niya yung mga problema na nakakainis na siya rin naman ang gumagawa. Puwede naman siyang manahimik. The less you talk, the less mistakes. Dapat yun ang Correct. matutunan niya. Pero hindi, istariray siya eh. Mm. She Pero loves dapat that she loves mapag-study ka, attention. ganon. So, bigyan natin siya ng attention. Gusto mo ng Anyway, so attention? punta tayo kay Gloria Diaz. Si Gloria Diaz nagpa-interview siya kay Boy Abunda nung 2 days ago. Mhm. So, sinabi ni Gloria Diaz na Babae as lang soon daw. as possible, ayaw niya yung mga nai-include dito sa Miss Universe this time. Hindi niya naiintindihan kung bakit sila nandirito. Anong thought mo doon? Naintindihan ko siya. It's like us the fans, 'di ba?
nabuhay tayo mga aunties, ayaw mo ng lola, nabuhay tayong mga aunties na gano'n ang patakaran. Up to 25 years old, single, not married. Nasanay tayo noon. Tapos binago. Kaya tayo masama ang, parang may masama ang loob natin. Parang meron kang ino-order na ulam noon, tapos nilagyan nila ng kung ano, nasira yung panlasa. Tapos, ang nakakatawa naman, yung mga pinanganak during the time na naging fans sila ng IMG era, com skills naman ang kanilang hinahanap. Ngayon, inclusion time naman ngayon. So yung mga ipapanganak na ngayon ng mga bagong pageant fans, they're okay. 10 years from now, na merong inclusion, they are okay. So depende kung anong era ka pinanganak. So yung kay Gloria Diaz, I understand yung kanyang statement, but times are changing. Pag hindi ka nag-update, mamamatay yung produkto mo. Which happened to Nokia, di ba? Yung Nokia phone noon, sikat na sikat all over. Hindi sila nag-update. Nawala sila sa limelight. Like also Kodak. Kodak was also using, Kodak camera was also using film. Tapos may nag-offer sa kanilang digital media, which is yung SD card. Ayaw ng Kodak. Kasi malaki ang kinita ng Kodak sa processing, film processing. Ang mahal, di ba? Pag napapicture ka noon. So na ngayon, nawala ang Kodak. Namatay siya kasi tinabunan siya ng digital media. So ganyan ang mangyayari sa Miss Universe. Pag hindi sila nag-update, para silang dinosaur, magiging extinct sila. They have to update kasi iba na ang mga tao ngayon. Magulo na. May LGBTQ++ and additional. May mga iba na eh. Saka mama, kaya nangyari rin yon because nagkaroon ng, the first initial was trans, because here in America, lahat ng companies mabibigyan ng racial discrimination suit by other citizens pag hindi mo kinonsider ang trans. Kaya during that time, na-consider American company ang Miss Universe during that time. Kaya nag-decide si Sugar at si Amy na isama ang trans, which started with Spain. Kaya naisama ang trans. Tapos later, sinama na naman ni Kun-an ang married with children at mature women. Sinama na rin niya in the mix. Pero which is good. Alam mo kasi, ang pinaglalaban ng Miss Universe is empowerment of women. Hindi naman sinabing empowerment of women between 15 to 25 years old single. So, yun ang pinangahawakan ko, empowerment of women. Kaya isama natin lahat sila, which hindi maganda sa panlasa ng lahat, including Gloria Diaz. I totally agree. Pero, ano ko? Tawag dito, kasi kung i-base, kasi ayun yung reason kung bakit nandiyan. Yes. So, you have to accept the reason para lang may explanation. Yes. But, at the same time, kung iisipin mo, hindi pa din eh. Bakit naman yung ibang pageant nabubuhay pa rin naman sila? Like example, Miss World, di ba? So ang Miss World, sobrang tagal na ng Miss World. Yes, yung Miss World, kasi it's about, sinasabi nila, kasi yung market kasi, may market naman ng Miss Universe eh. Pag nag-Miss Universe nga, lahat tayo nanonood eh. Yes. Tingnan mo, ang Miss Universe nasa Binibining Pilipinas. Inaabangan natin ang ang Binibining Pilipinas every year. Minsan, hindi mo na siya inaabangan dahil Binibining Pilipinas siya. Inaabangan mo siya because yung kusino tatanghalin, Binibining Pilipinas Universe. Bakit? Nung umalis na si Universe doon sa Binibining Pilipinas, nasa na yung mga tao? Pinapanood na lang yung Binibining Pilipinas kapag coronation night na siya. Correct. Diba? So, minsan parang ang akin, pwede naman to wala dito. Kaya lang kasi ang dating dito sa akin kasi parang tama naman si Gloria Diaz, ginawa niyo naman circus yung Miss Universe. Parang nakakaloka naman. Parang sabi nga ni Gloria Diaz, ang taray nga ng sagot niya dyan eh. Parang kayo, naiintindihan ninyo. But for me, no. Di ba? So yun, so maaari sa inyo, accept nyo siya. Accept ko siya para sa iba. Pero hindi ko siya accept sa sarili ko. Di ba? Ang gulo lang. But tama naman siya na lalo na siya, produkto talaga siya ng Miss Universe. So alam niya kung ano ang meron ng Miss Universe. And then I think na-feel sad siya kapag tawag dito, nandun doon na sa tema na parang ano bang ginawa niyo sa Miss Universe? So gano'n. Kaya parang siguro hindi niya naintindihan. Oo. Times are changing na.
times are changing. May cellphone na ngayon. You can talk anybody in the world like we do this right now na walang bayad thanks to internet. Times are changing and also the sexuality of people are also changing. Maingay ang LGBT can get married now, o di ba? Here in the United States and in other countries except sa Philippines. So, times are changing and kailan makisabay sila kung di. Sinasabi mo about the other pageants, I think pag hindi sila nagbago, baka you know, baka Ang sabi maiwanan na naman sila ni later. Gloria Diaz, okay lang naman tong mga to kung gusto talaga nila mag-compete. Pero kasi not to include daw sa Miss Universe. Kasi nga, ang Miss Universe kasi is a Miss, bakit mo siya tatawagin Miss kung may Misses at mga ano dyan, di ba? So, ayun yung hindi daw talaga na ano. Kasi parang sabi nga, nagamit masyado yung pangalan ng Miss. And then I think, yes, tama nga naman. Kung bakit nga naman nyo isasama dyan yung mga Mrs. Pwede naman sila magtayo na sariling Meron pageant. namang Mrs. Universe, di ba? Mhm. Kaya lang, ang nangyari lang kasi dito, parang, ikaw ba feeling mo ba na samantala ba yung pangalan ng Miss Universe? I have accepted that things are changing. Yun ang aking viewpoint. I still understand people na gusto ibalik sa dating format. Hindi mo na mababalik sa dating format kasi magkakagulo na naman. There'll be other organizations, mga single motherhood organization, mga trans organization, LGBTQ. They will feel na they were discriminated pag tinanggal mo yan. So, nahulog na sa kumunoy ang Miss Universe. Let's just make the best of it. Ganun na ang mangyayaring situation ngayon. Hindi mo na pwedeng tagalin yan dahil magkakagulo na naman tayo. So probably after 10 years, baka masanay na rin tayo with the inclusives. Yun probably ang mangyayari. Yun. Pag inalis mo yan, magulo na naman. Kasi marami na namang social organizations na ipapansinin yun. That's discrimination. Yun naman ang topic ngayon. Diyos ko, ano ba yun? Hindi na natapos. Nahulog na tayo sa kumunoy ang organization, so might be as well. Sige. But who knows, di ba? Ang gusto ko malay, somebody who's inclusive, na inclusion might win. Yun. Pero wag next year kasi ang mangyayari parang consolation eh. Magpanalo nga tayo ng isa para matigil na lahat. Tapos i-question din ng winner. I-question din ng winner. Kaya nanalo yan para matahimik ang issue. Which is unfair to the winner. Kung deserving naman ng winner. Kaya nasa magulong situation na tayo ngayon. Hindi ko na alam paano pa masosolve nila ang issue. Ang issue na lang is, number one, yung mga may-ari, if possible, manahimik. Also, if possible, manahimik and choose another person like a board of members. Ganun na, umalis na sila sa limelight para ma-save nila yung Miss Universe. Or sell it to somebody else na gustong-gustong idea ng iba. Yun. Dalawa lang yun. Wag na sila mag-hands-on para medyo kumalma and give it to somebody. Assign another chairman, ganun. Tapos mawala sila sa limelight, the owners. Parang spokesperson nila, no? O para quiet na sila, owners na lang sila, tapos hayaan mo na nila i-handle ng ibang tao o hire somebody to handle it na magaling. Exactly. Para ano, or mag-resign sila, or ibenta nila. Yun na lang mga options kasi hindi na trustworthy sila eh. Kahit anong gawin nila, merong doubt eh. Diba? Parang boyfriend mo, Mama Sam, diba? Nag-taksil. Kahit anong gawin niya, meron pa rin sa utak mo na, something's happening. Siguro I don't geto. trust it anymore. Nasira na ang relationship natin with the Miss Universe organization. Yeah. So, ang hirap nila makabawi, no? Oo. They have to shut up. They have to resign, or they have to give it the command. They have to give the organization to a chairman or somebody that they like or mabango sa mga tao para maniwala sila ulit. Yun na lang. Kasi as of now, sirang-sira yung image nila. Iba kasi yung viewers ngayon, hindi katulad sa atin noon na may intindihan natin kung ano yung nangyayari. Mabilis lang na, sige, okay. So, ganon. Ngayon, no. Talagang pag sinabi nila. Tingnan mo nga, marami nagsasabi na, ay nako, wag na kayong maniwala dyan. Dapat dyan drop. Drop agad. Hindi ba pwede, hayaan mo na lang muna siya dyan.
So, Saka gano'n. ang isa pang problema, kasi hindi na credible si Kun An. Ang dami niyang sinasabi, out of the 10, 10 din ang minsan hindi nangyayari or mali. Kaya ngayon, kung gusto niya mag-apologize, parang wala nang naniniwala. Kasi hindi natin siya maintindihan kung saan siya papunta, magulo yung mga statements niya, inconsistent, wala nang credibility. So, nahihilo na rin ng tao. Even gusto ko rin siyang intindihan, ang hirap. Kasi yung gano'n na nangyari, wala nang integrity. So, I am so sorry for Miss Kunan. Sayang. Ano pa naman siya, achiever. So, galing sa mahirap ata, I think, saka nagtrabaho siya, she improved herself. Ang ganda sana Hindi, ng mayaman na talaga inspiration. sila dito. Ang ganda, Mayaman na talaga sila dito. ang ganda niyang inspiration sana. Kaya lang, siya rin ang sumisira sa sarili niya. Patola pa. O yan, kagulo-gulo tuloy. Si Sayang, Kun sayang. si Kun-an mayaman na sila dati. Mm-mm. Ang may kuwentong ganyan si Nawat. Okay. Oo, yung galing siya sa temple Mm-mm. na tumutulong-tulong dun, laking temple siya, gano'n. Tapos nangarap lang siya actually hindi naman niya pangarap, talagang dinala lang siya dun, pero ibang usapan yun sa Okay. kanila. Okay. So Let's punta muna continue. tayo dito sa ano, sa mga candidates. Tingin mo makakaapekto 'to sa kanila, yung mga nangyayari ngayon at tingin mo yung laban ng mga kandidata, mababawasan ba yung kanilang ano, yung kanilang spirit na, "Oy, ako ang mananalo dito." Katulad na lang halimbawa, Christy McGarry, isa sa mga overage, and Yes. then Christy Stephanie Yes. Hanson. Tapos meron din mother, 'di ba, si Miss Selena? Passi, oo, Yeah, Selena. Selena. Uh-uh. Ah, Well, mag-iiba ang ano nila. I hope wag I hope hindi manghina ang kanilang spirit of competition, which I understand. Ang sana wag naman. So just in case na talagang it's by law na hindi talaga sila magiging winner, then ang sa akin na lang is do it for publicity, baka maging artista sila, product endorser, o pwede silang representation ng organization for mature women, single motherhood, parang mga ganong organization. Pwede rin silang to be a source of positivity and inspiration. If I can do this, if I can improve myself at this age, I look this way. And the last one is hopefully they'll be at their best. Nandiyan na sila, enjoy the journey. You might get something out of it. Yun na lang magiging ano nila. Pero depende yun sa psyche. I think alam mo dapat maglabas din ng ang MUPH ng statement regarding that issue kasi para makalma that they still have a chance to win the crown. Ang problema lang, kung talagang ganun ang issue sa Miss Universe org, bakit naman ako magpapadala ng isang ng ng mother or overage if I know hindi naman tayo mananalo? Okay lang ba yun sa MUPH or are we there to win or are we there to crown the best girl regardless of her situation? So, depende. Pero initially, if I was one of the inclusives, ganun ang maiisip ko, hindi mawawala sa isip ko yan. okay. Ako din, parang manghihina din sila talaga na parang, Correct. hindi naman pala ako Bakit yan? mananalo. Sabi nga Oo, ni ba't pa ako Gaisel, mag-e-effort? first runner-up. Paano yung, ano sabi nyo? Meron ako napanood sa inyo, paano kung last two, first runner-up, last Oo, na si sabi ni Atisa tapos Hazel, si ano na lang Christy. daw, pang first runner-up na lang daw Yun ang sila, gano'n. nangyayari. I hope not. Diba? Kawawa naman, sana naman Oo. wag. Mm-mm. So may Ano ba tatanong ako sa'yo. ang tanong ko ano bang stand ng MUPH regarding this issue? Hindi naman sila naglalabas ng statement na Parang ang feeling ko conclusion ba is dedma there lang a sila. chance to win? Diba? Feeling ko hindi sila apektado. Una, tulad nga ng sinabi ko, nasa organization pa din 'to, eh. Kahit sabihin pa natin kung halimbawa totoo 'tong lumalabas na Totoo, issue kunwari. na Sa hindi ano, kumbaga nasa organization 'yon. Ano ba ang gusto mo? Parang depende yan sa organization kung feeling ko kung halimbawa aware sila, bakit naman ako magpapadala ng gano'ng kandidata?
Kung siguro much better na syempre doon ako sa may laban na manalo kami, gano'n. mm. More than dun sa parang kakagatin ko yung gusto nilang mangyari, may ma-publish lang. Kasi kung iisipin mo, sa buong country naman na pinapadala sa Miss Universe, hindi naman lahat ay single, hindi naman lahat ay masasabi natin na married woman. So meron lang mga ilan-ilang kandidata noong nakaraang taon. Ilan ba ang kandidata na married woman? Dalawa. Diba? Dalawa lang sa I think out of 85 na candidates. Kung yes, isipin mo, dalawang grabe trans. parang dalawang bansa lang ang kumagat. Mm-mm. And then, doon naman sa transgender, may dalawa din. Dalawa. Oo. So, kumbaga parang hindi naman siguro 10 o 10 dito nanay, 10 o 20 dito nanay. Hindi gano'n eh. Kumbaga parang minsan nga hindi ko nga napansin 'tong mga 'to eh, na kumbaga 'pag nag-Miss Universe na hindi mo sila mapapansin. Kasi mas magfo-focus ka pa rin doon talaga, lulutang pa rin kung sino yung malalakas. Maaaring makalusot lang sila, pero Yes. not to the point na parang sasabihin mo na sila yung malakas, sila Mm. yung kaagad mangunguna. Walang gano'n eh, parang ang hirap. So, siyempre hindi rin naman baliw yung mga taga-ibang bansa na, "Oh, magpadala tayo ng ganito, magpadala tayo." Kung sino lang yung parang nakikita na lang talaga strong katulad ng Venezuela. Siguro ang strategy game kasi nila diyan si Colombia tumungtong ng top 5. Correct. Magpadala tayo ng strongest more than kay Colombia, gano'n. So, ayan, nagpanalo sila ng married woman. But sa lahat ng kandidata na ngayon, isa pa lang siya pa lang Mm. yung married woman. Mm. Kaya ngayon nagkakagulo sa Venezuela. Tinitira nila ang MU kasi natakot sila baka hindi na sila manalo with their candidate. Yun ang nangyayari ngayon. Bakit ngayon lang nila Ayun, sinabi after kasi I think hindi nila papanalunin yun if they heard the statement earlier. Venezuela pa, sigurista yan. Gusto oo. lagi nilang nananalo. So that will be the dilemma. Yun Ako ang nga tulad nangyayari. ng sinabi ko, kawawa nga dito yung ano eh, kawawa nga sila kung nandito kasi talagang titirahin sila ng todo-todo ng mga tao kasi nga siyempre narinig na ganito, oh, tapos paano mo ma-explain sa kanila yun ng bonggang-bongga? Halimbawa sabihin mo, tawagan mo yung ano. But at the end of the story, sabi ng gano'n, gusto ko yung sinabi ni Celine eh. Mm, Sabi ni Celine kung hindi man ako mananalo or wala akong chance manalo, ang importante nabigyan nila kami ng attention. correct. Nabigyan nila kami ng tsansa. So yung tsansa na yun, ayun yung panghahawakan ko na ma-experience ko ang maging isang candidate sa Miss Universe. Yes, So the kung journey iisipin mo, napaka-positive, experience. 'di ba? Oo, tama yun. Kaya I think 'di ba sasali yung dating Miss Earth na Ecuador because I think she missed the pageantry because yung kasusyalan, kabonggahan, and it's additional nire-reinvent niya yung sarili niya, another ano yun, boost sa kanyang career, whether win or lose si Miss Ecuador na dating Miss Earth. Nagulat rin ako Si na Catherine. na sumali siya ulit. Ha? Okay. Tapos siya pa ata ang national director. Ha? Sabi ganun. Mm. Ang galing. National Kasi gusto lang Director niya ng Miss ma-revive. Earth. Ma-revive pa yung career niya ulit. O ngayon, di sikat na siya. Kung sumali siya, lalo na kung siya ang piliin, nakakatakot lang pag hindi siya mapili. Kasi itong yung Correct. Ecuador na, ay bakit tayo magpapadala ng merong ano, may anak na ba siya? May anak na siya, di ba? I think. Pero ikaw, Very, tingin mo ba, talagang yung iba sumasali lang dito para magkaroon ng career, correct. Yeah. 'di ba? I might not Ayun ang may win, but purpose eh. I'm going to get something out of this. Diba? Mm. Which is good. Which is good. Tignan mo si Amanda Obdam, artista na dito, Oh, nabigyan na rin siya ng solong teleserye talaga na oh, siya yung lead kam- role. kamusta? Maganda naman ang ano niya, ang registration sa Siyem tao. siyempre ano, 'di ba kasi parang istariray kasi yung Ah, itsura nito. So, napansin ko kay Amanda parang may ginawa sa kanya, tapos parang ngayon ang itsura niya kalmado.
Yung Mm. sabi ko nga paano 'to gagawing lead role, eh, parang kontrabida yun Kaya nga, dati. 'di ba? Mas maganda siya Pero ngayon kontrabida. ano, parang ang sweet-sweet ng face niya, tapos alam mo yun, si Amanda naman sa personal naman ano naman siya, talagang ano siya, mabait naman, mabait na Personable sa tao. mga fans. Hindi, tahimik lang siya, hindi siya Ah, nagsasalita. Yung hindi siya approachable, gano'n. Para okey. siyang para siyang may sariling mundo, gano'n. Kaya lang kasi si Amanda kasi parang, yung manager na nakahawak sa kanya talagang ano, mabigat. So, aangatin talaga ang isang Amanda. Well, I'm happy for her kung may career siya, that's good. Pero mas gusto ko si ano, si Angela Ann Scott Kemes. Mm. Mas Gano'n pa maganda rin siya ngayon. gano'n pa rin ba ang size niya o nag-ano siya, nag-slim? No, Ah, sobrang slim niya ngayon. hanapin ko nga yung picture niya, mm. Kasi Oo, huling mas nakita ko sobrang siya nung Miss Thailand, eh, na lumabas din si Celeste. That was the last time mm, I saw her, okay. I'll mas check payat na her. siya. Mm. That's good. Pero kasi sa mga photos niya, Mukha ah, oo, pero kung ikukumpara mo yung nakita ko siya nung una, na para talagang ang bigat niya, tapos ngayon sobrang ano na, sobrang talagang kung ngayon siya lalaban parang feeling ko ang laki ng tyansa nilang manalo. talaga? Mm. Kasi eto si Amanda yung si Angela yung parang feeling ko perfect na candidates talaga nila. Kaya lang hindi lang nila tinrabaho ng maigi. I So guess they were selling her being a big girl during that time, kaya mm. hindi ko rin alam Kasi kung nga wala ng time magpapayat. Kasi 'di ba kasi ang problema kasi ng Thailand parang umaasa sila sa dapat makakuha tayo ng magaling na communication com skills skills oo, palagi yan. Kaya papasok, oo. kaya gigil na Kasi yun gigil yung sila 'pag problema. English speaking ang girl. Gigil na gigil, 'di ba? Tuwang-tuwa So ang mga yun. Thailanders 'pag English speaking ang girl nila. Tsaka beauty kasi din ni Angeli talagang pasok talaga sa banga. 'Pag nakita mo, wow ang ganda. So pinush na nila yon. Tapos nakalimutan siguro nila talagang wala na silang time para ihanda 'to. Sige hayaan mo na, plus big size ka na, gano'n. Pero So yun, happy naman ata ang Thai people when she went there, right? Kaya lang parang nag-iba siya nung nandun na siya sa hindi, Miss binash siya. Universe. Binash. Parang nawala yung kanyang glow. Siguro dahil sa bashing? Siguro. Bashing, Nung binash. ang ganda-ganda niya nung nanalo siya, glowing. Tapos nung lumalaban na siya, para siyang malungkot. Kasi nga binash na siya ng mga tao na bakit hindi ka nagpapayat, pumunta ka ng Miss Universe, ayun, maraming eksena. Mm. Anyway, so sa ngayon kasi sabing gano'n, ang dapat daw manalo sa Miss Universe Philippines yung magpalo ang communication skills. And then may mga ilang kandidata tayo na malalakas talaga ang comm Oo. skills nila, si Cainta, si Quezon City, si Iloilo, si Taguig, at saka sino ba 'to? May isa pa, Victoria Vincent? Bacoor, Cavite? Bacoor, Cavite. So tingin mo sila ba Base, yung makikita mo talaga na magmi-Miss Universe Philippines? bases, in base sa Philippine winners, sa Filipino fans, malaking points ang com skills. Yun na ikipanalo rin ni MMD last time versus Amalinks, yun. Malaki ang points ng com skills sa Filipino. So dapat Mm. baka yun na isa sa mga choices. Even I think for the judges kung Filipino, iba talaga ang com skills. Pero internationally, hindi naman importante ng com skills sa in this era for Miss Universe. Maitawid mo lang, it's okay. Napansin mo, pag may com skills ka sa Miss Universe International, tigok ka na sa top 10. Hanggang doon ka na lang. Inaalis ka na. Storbo ka lang. Kailangan namin ng maganda lang saka stage presence. I think Tignan mo, hindi ka aalisin tinanggal kaagad nila si India, tinanggal kaagad nila si South Africa, tinanggal kaagad nila kung sino yung magagaling sa comm skills. com skills is good.
But for this era, parang hindi importante. Even advocacy, ginawa nilang special prize. Oh my God. Diba? Totoo, So, no? Grabe. stage presence and beauty and passerella, we are back parang in the Trump era again. Parang gano'n na ngayon ang basis ulit. Yeah. Ah. Actually, ang binase nila, yung Trump era, ano, ayun, peg, na gusto nila We are back. Barbie ka. Yeah. Pagandahan ngayon. Pagandahan, yan. Kasi di ba nung una, yung kay Celeste, transformational leader. Tapos ngayon naman parang biglang naiba. Hindi na sila nakafocus doon sa transformational leader. Tingin mo ngayon maiiba uli? With Kun-an, yes. Every year, baka mag-iba-iba yan. Hindi na natin mahuli kung ano pa talaga ang formula. Kasi ang Philippines nagbe-base sa formula pag lumalaban eh. Eh ngayon, hindi na natin mahuli. Ano na naman kaya next even this edition, ano naman kaya naiisip nila, di ba? Ang nakakatakot this edition, ang mananalo, inclusion. Pag yun ang tinopak sila, okay, papanuloy natin ang inclusion, papasok ang Venezuela. Yan na yun. Saka, Feeling ko naman si Venezuela, papasok naman talaga. Ang feeling ko nga sa kanya, oy, pwede itong manalo. Actually, never ko naman siyang naisip na, ay, nako, hindi mananalo. Malakas ang Venezuela this year. Yeah. Lalo na ngayon na meron siyang anak, double purpose. Magandang Venezuela at inclusion pa siya sa mga include. Kaya double winner yan pag yun ang pinapanalo nila. Wala akong masasabi. Ako din. Nakita ko naman ang kanilang pambato ngayon talagang sobrang lakas. Parang kahit sa hindi ko nga iniisip na magulang siya or nanay siya. Ang iniisip ko kasi sa kanya, yung siya talaga. Siya, not because she's a mom. Malakas siya, sobra. And then, parang feeling ko kaya na itong mag-top 5. Yung pagka-corona sa kanya, sabi ko magta-top 5 to. So, tignan natin kung ano yung laro niya sa Miss Universe kasi nababago naman. Maganda siya Pero manalo. nalulungkot ako sa South Africa. Bakit naman? Sino bang papadala? Kasi di ba nakafocus sila sa magaling sa home skills? Yes. So, nawawala sa eksena. Yun ang mangyayari. Kailangan maganda nila. Pero tingin mo sa atin, sa Philippines, ngayon yung nagko-compete ngayon ng Miss Universe Philippines, yung kung ikaw tatanungin, saan ba dapat talaga tayong mag-focus sa magaling sa home skills or ganda? Ganda dapat. It's a beauty pageant, don't forget. Hindi siya spelling bee, hindi siya science contest. Dapat yung com skills niya maitawid lang niya. Is okay. Like si Atisa, ganda talaga. Com skills is just okay. Nakakasagot. She'll be a good representative pag pinili nila si Atisa. O yung mga Atisa fans mag-subscribe na kayo. Binida-bida ko na yung kinyong kandidata. Pero ikaw, tingin mo, saan mahihirapan si Atisa dito? Alam mo, gustong-gusto ko siya, pero parang walang connection. Parang ang layo niya. Parang siya yung unang MMD na lumaban. Complete package, pero parang hindi natin siya ma-reach. Tapos nung lumaban ulit si MMD second time, talagang, di ba, close na tayo sa kanya, bumaba siya, nag-finil niya yung masa, dapat yun ang matutunan niya. Kasi complete package na si Atisa, kaso wala siyang connection. Unlike Iloilo, talagang grabe ang connection sa fans, sa tao, they love her, they can connect with her. Yun ang wala si Atisa. Kailangan she has to work on it. Maglabas pa siguro siya ng mga social media content about her, what she's doing every day, OOTD. Tapos, I don't know, she has to work on it na makakonect siya sa mga tao. Complete package siya, pero hindi ako makakonect. Parang hindi ko siya ma-feel. Parang hindi kami close. Parang gano'n. Parang yun lang naman ang feeling ko. Pero she's my number 1 to win. Kaya nga lang, mas maganda kung kasama kang mananalo na hindi lang siya nanalo on her own merit. Yung kasama ako sa journey mo. Isama mo ako sa journey mo. Imbitahan mo ako na maisama mo ako. So yun ang hindi ko ma-feel sa kanya. Yun lang naman ang aking viewpoint. Parang ang layo niya. Parang untouchable. Ako naman kasi, hindi ko naman kasi tinitignan kasi gano'n. Kasi
I have to fair talaga sa lahat as long as possible. Mm. Ako mas tinututukan ko sa kanila yung caliber nila, as in Yeah. caliber talaga nila. Kasi ako kasi parang trabaho yun ng ano nila, bilang mga supporters nila, trabaho yun. Trabaho ng kandidata nila na mag-ano ng supporters nila. Correct. But ako kasi, nakatutok ako kay Atisa. I think naniniwala ako sa kanya, yung kakayahan na meron siya because of her determination na pinatunayan niya na maraming beses sa atin. Correct. So ako, to be honest, yung lumalabo siya sa Binibining Pilipinas, I think dahil hindi pa ako vlogger noon, ayun, yung ganyan din yung nafi-feel ko na parang 'pag nakikita ko siya maganda pero hindi ko siya gusto, gano'n. Ah, Yung sa Binibining Pilipinas, kasi siguro naka-focus ako kay Catriona of course. during that time or sa ibang kandidata. But nakikita ko yung beauty niya tapos yung nanalo siya ng international, sabi ko talaga international talaga nakuha niya. But yes, may basehan naman kasi because of her beauty. So doon ko napansin yung determinasyon na meron siya, sobra. Mm. And then, pagdating naman doon sa pagdating naman siguro doon sa tawag dito, yung tinatawag na kasi 'di ba lumabas siya ng Miss International, na-impress ako do'n. Na Yes. parang, "Uy, in fairness labad na labad ng isang Atisa Manalo." So doon Correct. ko naramdaman yung determinasyon niya. At yung bumalik siya sa Pilipinas, doon ko nalaman na ay sincere siyang tao. Mm. Yes. Sincere siya na ilaban yung bansa natin talaga sa so doon ako natuwa. So Mm. ngayon nandirito siya uli, wala akong duda sa kanya, yung sasabihin mo na parang, "Naku, malabo 'to si Atisa," gano'n, gano'n. Hindi ko siya nakikitang gano'n kasi I felt na tinatrabaho niya lahat. Pero Mhm. iko-consider ko din yung sinasabi mo na parang kulang siya sa ng tao. Parang feeling ko naman, konti lang kasi maraming tagahanga, Marami, oh. Maraming tagahanga. Si Alex, to be honest, dito sa channel ko hindi ko siya maramdaman. Mm. Siya yung parang feeling ko may mga tagahanga pero hindi ko siya maramdaman na hindi ba katulad ng 'pag nagsalita ka ng kay Pauline, talagang yung mga tao 'pag nagsalita ka ng Michelle D, yung mga tao ramdam mo, na may Got tao talaga both side. Yeah. may reaction, violent reaction. Violent and good reaction. So, ramdam ko silang parehas. Okay. And then, ayun. So, let's see. Kasi ako naman, impressed naman ako kay Alexi. To be honest, impressed ako sa kanya sa niya, sa pinakita niya sa Iloilo. Correct. So, Yeah, impressive. ayun naman yung ayun lang naman yung pinanghahawakan ko naman sa kanya na Performance. nakaka-impress, oo. But siyempre kailangan niyang magpa-impress talaga sa atin ng todo-todo, ayun yung totoo. Kasi kumbaga si Atisa kasi nagawa na yon, siya May resibo gagawin na. niya pa lang, oo. Si Atisa So, may resibo na. International. sa kanya, patunayan ko pa lang sa inyo. So Correct. yun yung dapat mong patunayan kasi hindi mo ko mapipilit kung parang halimbawa, mas bibilib ako dito sa isa kasi gano'n, gano'n. Hindi mo mapipilit yung tao, oo. Kasi wala pa siyang napapatunayan. Pero kapag once na may napatunayan na siya, doon madali Mm. niya makukuha talaga yung lahat ng tao. Yeah. Tingnan natin sa Miss Universe Philippines kung hanggang saan na mararating ng Alexi. But nakikita ko isa siya sa mga malakas. Very strong. Tapos si Taguig, kamusta sa'yo si Taguig? She's okay. Mhm. She's Si good. Taguig naman. Ang maano lang, alta talaga siya. I don't know Ayun if that's a problem or that's an advantage. Pero kung based on fans, maraming may gusto sa kanya ng fans, pero yun lang. I hope she can be more relatable. Oo, Yeah. ayun naman. Ayun talaga siya talaga yung parang hindi parang Ang layo.
Yung katulad nung sinasabi mo kanina kay Atisa, siya talaga yung eksaktong nararamdaman ko na gano'n. Actually, paborito ko 'to si ano, eh, Chris McGarry. si Chris McCarry noong ano pa, lumalaban siya sa Binibining Pilipinas at Mutya ng Pilipinas. Gustong-gusto ko siya kasi ang sweet ng beauty. And then ayun, panalo, panalo yung height, body. Pero ngayon kasi Diba? nag-e-expect ako sa kanya ng more, oo. Oo, yan. Oo, 'di ba nung time na nabalitaan ko lalaban siya, Wow. tuwang-tuwa ako. Pero kasi parang sa mga nakikita ko sa kanya ngayon, parang hindi ako nasayahan, parang nakulangan ako na parang, "Talaga ba ito lang yung ipapakita mo?" Yung parang gano'n, napapa-question ako sa kanya. And then I'm still hoping pa na sabi ko, "Sana may makita ako sa iyong kakaiba," para ma-convince ako na yung ma-convince ba yung sarili ko na parang, "No, matibay 'to, malakas 'to," yung gano'n, matindi 'to, yun gano'n. Kaso wala pa ako sa gano'n sa kanya, but Mm. naniniwala naman ako na kung ganda, height, skills, Lahat meron kung siya. lahat meron na siya. Relatability. I'm sorry for the word. Ang hirap nung i-pronounce. Relatability. Yeah. Mm. Saka kung dati lumaban ka, dapat mag-offer ka more na nagbago ko. Like Atisa, she's changed a lot. She's changing from the Miss International sweet image. Tinatry niya na maging more mature na ang kanyang image for na tamang-tamang para maibenta siya for Miss Universe. Iniiba niya na yung image niya. Hindi na siya katulad na puro pa-sweet during the Miss International pageant. So merong improvement. Yan. Saka ano talaga, kita mo talaga yung pino-prove niya sa'yo kung ano yung nakita mo noon sa kanya, tapos may more, Mm-mm. gano'n. So, dito kasi kay Christy, naghahanap ka ng ano yung imo-more mo, No, gano'n, oo. So, wala bago, kang makita, improvement. parang tapos biglang sasabihin ng tao, "Naku, siya ang mananalong Miss Universe Philippines." Parang ang tanong mo sa sarili mo, "Talaga ba?" Gano'n. So, yun parang but isa siya sa mga ano, sa mga talagang radar. Actually, may alam ako, eh, na nabalitaan ko regarding sa kanya, pero ayoko kasi siyang ano, Pangunahan. eh hindi, ayokong parang saka na lang, 'pag Okay. nalaman na natin yung resulta, ayun. Naglabas So, siya ng mga swimsuit pictures. Oh my God, super sexy. Ganda na rin ng color niya. Naglabas siya ng mga mm, swimsuit I pictures. saw, Ang oo. ganda, ang ganda-ganda. So yun ang sinasabi ko, dapat update ka sa social media, anong ginagawa mo, ito yung mga improvements ko, this is what I'm going to sell. Yung mga ganun ba, dapat may ganun lagi. So yung nga, yung social media presence, napaka-importante na ngayon. Unlike before, di ba? Unlike before, magde-decide lang tayo sa prelims tapos sa finals. Ngayon, hindi na. Kailangan ibenta mo yung sarili mo every day, every week para ma-convince yung fans na you are the right person for the title. Kailangan Pero magbibenta ka. bago labas si Atisa, nakita mo? Yung the one in red, Nagustuhan nakapula mo? pa siya na sleeveless. Yun Mm. ata. Payat. Ang payat niya. Nagustuhan mo? Okay naman. Pero parang may kulang. Pero it's okay. It's good. Yeah. But it could have been more improved siguro. Ewan ko lang, baka sa posting. Pero maganda talaga siya. Maganda. Si ano, tawag dito, si Kainta, Oh, what about? Anong topic natin? tingin mo? Ah, I hope she could give us more. Kasi wala pa akong nakikita masyado. She's also a complete package, of course, com skills, beauty. Yung height lang, pero hindi naman importante na medyo yung height ngayon, hindi na issue ang height eh. Yun lang. So just be careful na during presentation, huwag ka masyadong magtatatabi sa mga Meralco na poste ng mga kandidata kasi makikita nila yung difference. Yeah. Tapos yung styling niya nung press presentation, parang hindi ko gusto. Para siyang natabunan ng damit niya, tapos wala pang kulay. Pero alam ko yung intention nila was to give her solid color, tapos diretso walang mga cuts para magmukha siyang matangkad. Kaya lang that didn't work out well. Parang ang nangyari yung tela ibinato sa kanya tapos isinabi. Parang ganun na nangyari. Hindi nag-sell well.
Pero nung pumasok naman siya sa head photo challenge, oh my God, ang ganda niya doon. So nakabawi siya doon. So just be careful with her styling. Yun. So hopefully makapasok also sa top 5. Complete package naman siya. So yun lang naman kay Stacy. Ako naman kay Stacy siguro parang ang nakikita ko sa kanya hindi ko naman napapansin masyado yung height niya kasi alam ko naman na yung height niya noon pa. Mm, So hindi siya yung issue sa akin na ang liit niya kasi sayang malaki. Pero kasi mataba naman yung utak din ng babaeng 'to. The correct. way kung paano siya mag-deliver, Ganda. sumagot sa mga question. Kaya lang minsan sabi ko nga dapat din siya mag-careful kasi sa experience niya sa Binibining Pilipinas, hindi siya umobra. Kumbaga, sana dito sa Miss Universe Philippines, umobra siya. But sabi ko din naman, hindi rin naman porket magaling ka sa comm skills ay ikaw na yung mananalo. Ikaw na nga rin na nagsabi, ang era ngayon ay ibang era. So naghahanap talaga sila ng beautiful candidates for Yes. sure. So tignan natin, alamin natin 'yan sa mga susunod pa nilang eksena. Ikaw ano pa bang ine-expect mo sa Miss Universe Philippines ngayon? Talaga bang excited ka na sa bakbakan nila? I'm very, very excited. Uuwi ako ng Philippines Mm. for the show. So, Hmm. iniintay ko lang yung schedule ng prelims because I prefer to see the prelims para makita ko silang lahat rather than the finals. Ang finals, nandun lang ako para sa kaguluhan. Pero ang gusto ko sa prelims, so I'm waiting for the date. So, I think I'll be there sa Philippines on May 22 on the finals. So, I'll be there and watch it. Kasi I don't like to miss this version. Parang maganda itong version na ito. Napakagulo. Tingnan natin Oo. ending. Kung sino mananalo. Yun. Ikaw tingin mo baguhan ang mananalo? Sa Yes, ngayon, sa nararamdaman mo? Baguio. Si Baguio ang mananalo. If they can, kasi si Baguio, my God, ang advantage niya, number one, kamukha niya si Nadia Ferreira, which is, yung kanyang face is pang-Latino talaga. Yun ang advantage niya if you're going to send somebody to Mexico. Tapos comm skills, I think they can be improved. I think si Doc said and si Tita Lavinia ata ang nagtitrain. Cum laude naman siya, so probably kaunting pihit-pihit na lang. And I was so impressed nung nakita ko siya sa press presentation. Oh my God, para siyang bumbilya na umiilaw sa talagang glowing. Tapos yung engagement niya sa mga vloggers, napakalandi. Ang landi-landi na nakakatuwa. Ang ganda, napaka-bubbly. So, baka, I don't know, baka siya manalo. We'll see. Yun ang aking Saka very fresh, very young, very fresh. Tapos matalino pa. Ewan ko lang yung pasarela. Ay, mapapractice naman yun di ba? Pero yung personality niya and everything. Ano ba kinakain nila sa Baguio? Ang ganda ng mga contestants nila. Strawberry ba? Fruits. Fruit siguro. Strawberry. Hindi, kasi Kaya nga siguro yung bumili na weather rin ako malamig, kaya ang gaganda nila. Bumili Yan na rin sa ako akin. ng strawberry. Kung merong surprise winner, I think it will be Baguio. Pag walang surprise, Atisa or Iloilo. Yun ang aking naaamoy-amoy. Naaamoy sa Personal ngayon. pa lang naman yun. Personal viewpoint ko yun. It could be anybody's game, pero yun lang ang personal viewpoint ko. A surprise win will be Baguio, and it's always between Quezon Province and Iloilo pa rin at the very end. Yan. Si Christy McGarry pwedeng magbulaga, and even Cyril. Kung si Cyril is a complete package, Gusto ko rin yun. Pero mahina yung niya yung arrive niya. Yun na nga Yun na nga. Pero kompleto talaga siya. I hope Totoo. ma-harness pa na yung kanyang inner energy or something, o kumuha siya ng spirit from the Eagles or somewhere. Si Northern California. Northern California naman, hindi ko siya nakikita as a beauty queen. Nakikita ko siya as artista. Yes. Yun. Pero, girl, pero runners up to. Pero as a person, ang ganda niya as a person. Siyempre kababayan ko, Northern California. As a person, napakaganda niya as a person. Bubbly, comm skills, face value. Yung body, hindi ko pa nakikita masyado. Pasarela, hindi ko pa siya masyado nakikita. Pero hindi ko siya nafe-feel as a beauty queen. Kasi we're looking for a Miss Universe
Hindi, sa ngayon nakikita ko siya parang artista eh. Parang Ako artista or din. media personality. Mm. Kasi pag beauty queen ka, iba yung arrive, iba yung poise, iba yung dating. Merong ano yan eh, meron ding supermodel ang dating like MMD. I always see her as a supermodel and not as a beauty queen. As a supermodel, ang galing talaga ni MMD as a model. Yun nga, si Northcal, I see her parang artista. So if she wants to win, kailangan ano niya yung mindset niya na I am a beauty queen. Marami siyang babaguhin sa sarili niya. Si napapansin mo din, tawag dito, si Bulacan. Mhm. Si Bulacan, ano ba siya? Si Manalo? Oo, Manalo din. Oo. Si Chelsea Manalo. Mm. Okay lang. For now, Hindi ko okay. pa siya nakikita talagang Hindi pa siya umaksene. Kailangan talaga gamitin talaga ng girls ang social media presence eh. Para makilala natin sila, di ba? So ayun, maglalabas nga sila ng personal interview nila sa YouTube. Kung dito bukas, abangan ninyo bukas or abangan ninyo basta this weekend, maybe. Okay. Maglalabas sila. Lahat ng Meron sila lang kandidata. nilabas yung parang intro last 2 or 3 days ago. Yung parang intro lang nila, di ba? Meron silang nilabas na ganun. Pero those were video clips na ginamit from the last presentation. Pero ito ba yung interview is, paano to, getting to know you? Ganun ba ang dito? Para makilala sila ng bonggang-bongga. Oh, that's nice. That's good. So, ayun yung We'll just wait natin and see. aabangan. Yes. So, imbitahan mo na sila sa kung saan kanila masusubaybayan. Yeah, you can subscribe at the Pageant Cafe, one word, sa YouTube, also in Instagram, also in TikTok, also in Facebook. Sa Facebook, I think it's Sir Tony Lemon ating ang ginagamit ko doon. That's all. Thank you for watching saka sa support ng iba. Ang dami kong view pero subscription ko konti. Ganun pala ang problema ng ano. Sabi, ang daming nanonood ng video mo pero hindi sila nagsusubscribe. Nakakatawa. Yung pala ang dilemma. Kaya pala nagtataka ako nun. Nagrereklamo ang mga vloggers. Now I understand the situation. Ang daming viewership pero kukunti nagsusubscribe sa'yo. Siguro personal sa mga tao ang subscription. But it's okay. I'm happy somebody's watching me and somebody's commenting about my work as a blogger. Positive naman ang nare-receive ko. I'm so happy. So, yun. So, at una lang yun. Pag later on naman, ano naman yan? It's okay. I'm not into the numbers. Importante maganda ang trabaho mo, maganda ang review mo. And marami akong support from the senior bloggers ng mga sikat na. So, doon pa lang, I'm so blessed and happy. So, yun. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel niya. Yes. And then, of course, follow niyo na rin po siya sa kanyang Instagram. I think dun nga sa Instagram, mas malaki yung followers mo, di ba? Yes. Nakakagulat nga. Hindi ko nga pinapansin yun eh. Gulat talaga ako, ha? Sabi ko, out of the blue. Ayun, sa pagaling sila. Na hindi nga ako nagko-comment or wala, basta nagpo-post lang ako. And I think the people love it. So, I'll take it, whatever. It's fine. Ang saya naman. Anyway, so good luck and thank you sa sa oras mo. And then, of course, sa mga susunod pa natin chikahan. Marami pa pala ito. Marami pa palang kasunod dito. Maybe. Siyempre, marami pang mga eksena sa Miss Universe. So, yes. So, hanggat nandiyo dyan ang Miss Universe Philippines, for sure, makakasama natin si Sir Lemon. So, maraming salamat sa iyo. And then, of course, sa lahat ng mga tumutok sa amin ngayon, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aming mga chika. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Paalam. Thank you, guys. Ayun na lang, ang hirap niyang i-off. Umaandar pa ata. Yes. Yeah. Well, thank you, Mama Sam, ha?
Maraming salamat.